Ngayon dito, ang pag-usapan natin ay Pogo. Ano ba yung Pogo? Pero bago tayo pupunta sa Pogo, nais ko lamang babanggitin na nawawmali si Senator Lito Lapid. Tatandaan ninyo na si Senator Lito Lapid ay nagyabang sa Senate hearing noong June 26 na kung saan ay for the first time na umupo siya sa Senado para sa hearing ng committee para lamang magsalita. For the first time, you have seen how the chairman of the Committee on Silence or Committee de Silencio, kung paano siya magsalita, narinig ninyo. At walang ibang ginawa, kundi for the first time in history ni Lito Lapid and for the first time in history ng mga vlogger, ako lamang ang kauna-unahang tinira na sakop maliban doon kay na alam na ko, in fairness to Maharlika, binabanggit din siya ni Bato. Pero dito sa formal investigation, ako ang kauna-unahang vlogger na binabanggit sa Senate hearing. So, I take that as my big pride, at least for the first ako. Pero not necessarily na nakalamang ako sa kapwa ko vlogger dahil lamang sa ganun. So ngayon, para mapatunayan ko na mali si Lito Lapid sa kanyang sinasabi na ako raw ay may siyam na libel case, siya ay maling-mali at hindi totoo. At ako raw ay may warrant of arrest na 6, yan ay maling-mali at hindi totoo. Kaya because of that, ang problema ko lamang ay dahil umupo siya at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang senador, hindi siya pwedeng makakasuhan ng libel. Pwede ko lamang siya makakasuhan sa sala na paglabag ng aking karapatang sa ilalim ng Data Privacy Act. Sensitibo po ang impormasyon na yon, and yet sinabi niya na galing sa NBI ay meron ako 9 na libel cases at 6 na warrants of arrest. Yan po ay mga personal na sensitive na impormasyon ng bawat tao. Binabawalan ng batas po yan kasi bakit nakakasira ng puri ng bawat tao ang sinuman na maibunyag ang kanyang criminal record. Yung sinasabi niya na 9 na libel cases, hindi man lamang siya nag-exercise ng due diligence na matagal na yun ang kaso. Tiningnan niya sana yung petsa. Matagal na yun at maaaring tapos na. At tiningnan lang sana yung petsa ng mga warrants of arrest, matagal na yun. So ito po ang aking unang katibayan na mali siya. Ito, tingnan niyo po. Yan po ang nakikita nyo ay malalaki ko lang. Yan po nakikita nyo ay NBI clearance ko. 9 January 2017. So ano nakalagay sa dulo? No criminal record. Itong araw na ito nakatira pa ko doon sa Unit 1, number 2368 Leon Ginto Street, corner JB Rojas Street, Malate, Manila. Diyan pa dati ang opisina ko. So, okay. Kunan niyo, merong nakalagay dito na QR code para ma-verify ninyo kung totoo o hindi. Pinirmahan pa ito ni Attorney Virgilio L. Mendez na siya yung NBI Director sa panahon na yun. Mr. Senator Lito Lapid, tingnan mo ito. Ngayon, paano ka ngayon titingin sa mamamayan? Tama ka ba? Ito ngayon, lalabas na sinungaling ka. Paano mo gagawin mo? Humingi ka na sorry sa akin. Kakasuhan po kita ng tinatawag na paglabag sa batas na tinatawag na Data Privacy Act. Nilabag mo ang aking privacy sa aking informasyon sa aking sarili. That is my personal tawag nito, my personal information na napaka sensitibo sa akin. Masisira ako sa aking mga kausap. Kung negosyante ako, wala na magkipag-usap sa akin kasi may kriminal pala ako. Hindi mo ba naisip yan? So, yun lang sa kuwan ko sana sa iyo, Mr. Lito Lapid. Ang isa pang ginawa mong kamalian dyan, nagreklamo ka dahil lamang sa sinabi ko na may protection, may connection ka, protector ka sa Pogo.
O ngayon, may basihan naman ako. Unang-una, ikaw ang gobernador nung hanggang 2004 nang inagaw ang lupa kung saan ang Pogo ngayon ay nakatayo. At hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang may malaking boses, malaking lakas sa pag-usapan natin ng kapangyarihan pagdating sa Pogo, sapagkat ikaw po yung chairman ng Senate Committee on Amusement, Games and Amusement. At ang opisina po ng pamahalaan na tinatawag ng Games and Amusement Board ay siyang nagbibigay ng lisensya. Therefore, you have that obligation to monitor the licenses given by the office called Games Philippine PAGCOR, yung PAGCOR at saka GAB, Game and Amusement Board, saka PAGCOR. So dapat minamonitor mo yan. So kung hindi mo ni-monitor, dapat ikaw pa nga yung nag-umpisa ng ng investigasyon. Dapat ikaw si Mr. Chair. Dapat ikaw, kaya lang hindi ka marunong mag-imbestiga. Kaya yan, makikita mo kabubuhan mo. Bakit ka pa naging senator? Wala ka naman palang kakayahan mag-investigate. So yan po ang sinasabi ko lang sa iyo, Mr. Lito Lapid. No? Ang problema mo pangalawa, bakit mo doon sinampa yung kasong cyber libel mo laban sa akin? Bakit doon mo sinampa sa Anti-Fraud Division? Ang anti-fraud ay kaso mga istapa, mga swindling, mga scam, yan doon yan sa Anti-Fraud Division ng National Bureau of Investigation. Ang sasampa mo sa akin ay libel. Dapat doon ka nagsampa sa Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation. Tuturuan pa kita. Tawagan mo si Attorney Jeremy Lutok. Siya yung hepe ng Cybercrime Division National Bureau of Investigation. Ngayon, dahil ikaw naman, kung sino man ang hepe ng tinatawag na Anti-Fraud Division ng National Bureau of Investigation, at dahil il-entertain mo si Mr. Lapid, at dahil ikaw pa gumawa ng paraan para maipalabas ang criminal records ko na luma dyan sa National Bureau of Investigation, kakasuhan kita ng grave misconduct, Mr. Chief ng Anti-Fraud Division ng NBI. Ikaw sigurado ang nagbigay ng tulay para lamang makuha ni Mr. Lito Lapid ang mga criminal records ko sa NBI na luma. So dapat hindi mo pinalabas yan. At ikaw mismo ang sigurado ako ang naggawa niya, kasi ikaw, kaibigan ka ni Lito Lapid. Napakawalang hiya mo naman, Mr. Chief. I'm demanding from National Bureau of Investigation Director Jaime B. Santiago, na judge yan dati, na kung saan marami na ako konti lang naging kaso ko sa kanya, at lahat naman naging kaso ko kay Judge Santiago nung sa judge ay panalo. So nakikiusap po ako sa iyo, Judge, na imbestigahan mo, na sumulat na po ako sa iyo, imbestigahan mo yung Anti-Fraud Division mo, at later magsasampa ako ng formal na reklamo sa Anti-Fraud Division Chief niyo. At bakit niya ini-entertain ang kaso ni dahil kaibigan niya si Senator Lito Lapid, at wala pong exemption yan. Bawal po yan kukunin ang mga detalye ng isang tao kung may criminal record man sa NBI. Bawal na bawal po yun. At may parusang kulong yan, maliban sa parusa sa pagkatanggal sa trabaho. Nilabag mo po ang tinatawag na Data Privacy Act o Data Privacy Law. So anyway, so much so for that, dito na tayo pupunta ngayon sa tinatawag na Pogo. Paano ba nag-umpisa yung Pogo na yan? So itong Pogo na yan po ay nag-umpisa sa panahon na ang lupa ay inagaw mula sa mga farmers, magsasaka, inagaw ng grupo ng isang negosyante dyan sa Purac, Pampanga, o sa Angeles, Pampanga, na ang pangalan niya si Roberto Perto Cruz, Liwag Cruz. Siya po yung parang presidente ng Perth Realty Development Corporation. At siya rin po yung tinatawag na
parang attorney in fact ng lahat na magkakapatid na Cruz na lumalabas na may-ari ng tinatawag na 106.4 hectares na siyang kinuha mula sa farmers at ginawa na 60 hectares na golf course kung saan nag-golf si Lito Lapid. At 60 hectares tapos diyan din tinayo ang hotel na mga hotel na tinayo kasama tan yung Park Hotel. So pagkatapos ang 32 hectares ay tinayuan yan ng mga mansion at saka kung ano-ano mga tinayo. At malapit dito sa may highway, sa MacArthur Highway, ay patayo sila ng tinatawag na parang hotel, extension ng hotel na pinatayo noon ng Koreano. At saka yung dito naman, malapit sa highway mismo, ay marami dyan, may mga hotel, may mga heavy hotel, and nakalimutan kong pangalan, pero napakaganda ang pagkagawa. Ibig sabihin po, ay high-end, pang-exclusive ang disenyo. So, yan po ang tinatawag na 106 hectares, 106.4 hectares, na kung saan tinayo dyan yung tinatawag ng Royal Grand Palazzo na exclusive subdivision. Pero, itinayo yan matapos na maagaw mula sa farmers ang lupa. Kasi noong 2001 ay nai-award na yan sa mga farmers dyan sa Porac, Pampanga. At ang mga farmers, hindi nila alam na meron na pala silang tinatawag na award. Pero ang problema ay hindi nila alam. So, kung hindi nila alam, anong nangyari? Hindi binigay sa kanila ang mga titulo. Sino may sala ngayon? Bakit hindi binigay ang titulo? Kasi obligasyon po sa ilalim ng batas. Kapag aprobado na ng Department of Agrarian Reform sa opisina sa Parpo o sa Maro, ay may obligasyon ang Maro o Parpo na informahan ang mga farmers na kunin na nila sa Registry of Deeds ang mga kanilang titulo. Nabigyan na po sila ng titulo dahil binigyan na sila ng tinatawag na CLOA. And in fairness, sa panahon ni Gloria, si Gloria Macapagal Arroyo ang nagbigay sa kanila ng tinatawag na Certificate of Land Ownership Award. At pag nabigyan na ka na ng CLOA, magiging titulo na ngayon yun. At ang kasunod na proseso ay dapat ibigay ang mga titulo sa mga farmers. Ang nangyari, hindi nakarating ang mga titulo sa mga farmers. So may kinalaman ba dyan si Lito Lapid? Sapagkat sa panahon na yon, 2003, ay gobernador si Lito Lapid ng Pampanga. So, sigurado naman ako na may pakialam siya dyan. Kasi binigyan po siya ng lupa ng mula sa 106.4 hectares. So, anyway, ang nangyari dyan, walang kamalay-malay ang mga farmers at nalaman na lang nila na may award na pala. Pero nung nalaman nila na may award na-convert na. Kasi nung 2003, November 15, July 29, July 29, 2003, nagkaroon na ng conversion order. So, ang nangyari, yung award nila na CLOA ay binaliwala. So, diniklara ngayon ng DAR sa pamamagitan ni Secretary Roberto Obet Pagdanganan ayon sa pagdidiskarte. Ang sabi dito, ay totoo ba yan, Mr. Lito Lapid, na ikaw ang tumulay kay Gloria Macapagal Arroyo na presidente noon na aprubahan ang conversion order? Noong na inaprubahan ito noong July 29, 2003. So, naaprubahan ang conversion order, hindi na naibigay sa magsasaka ngayon. Bakit? Kasi hindi na siya magsakahan eh. Ang klasifikasyon ginawa nila na ito ngayon ay pabahay. Ginawa nila ngayon na ito ay komersyo. At ito ngayon ay lupa na turismo. So, yan po ang ginawa ninyo, Lito Lapid. Di ba kasangkot ka dyan, Mr. Lito Lapid? Oh, ngayon nung nangyari yan, umiyak na yung mga farmers. Hinayaan nila kasi wala silang kapangyarihan. Hindi sapat yung kanilang tapang
at ang kanilang karuwagan laban sa mga opisyal ng Department of Agrarian Reform at opisyal na kagaya kay tinatayuan nila ni Lito Lapid na gobernador at naging senador pa, at nung naging senador kinuha pa niya ang naging interesado sa Committee on Games and Amusement. So binalangan nila, binakuran nila, at sa ang mga takot na farmers ay nagparaya. So dumating ang 2018 at naisipan ng mga farmers, kasi lumampas na 5 taon, sa utos kasi ng conversion, binibigyan ng 5 taon ang kumpanya na Victoria Tourism Park Corporation ng mga korporasyon ng mga magkakapatid na cruise na pinangungunahan niya ni Roberto Pert Cruz. At ang ginamit nila na ang korporasyon na yan para bilang may-ari ng mga subdivision na tinatawag na Royal Grand Palazzo. At sa tabi ng Royal Grand Palazzo, may 60 hectares na golf course kung saan lagi naglalaro si Lito Lapid. At meron diyang hotel na tinayo. At sa kabila, going to the north, ay nagpatayo ng Pogo, no? Nasa boundary na ng Angeles City. So doon na tinayo ang Pogo sa boundary ng Angeles City at saka Porac. So nanaytayo ngayon yan, 10 hectares yan. So tinayo yan simula ng 2019. So ngayon yung mga farmers noon ng twin na nagrereklamo na ibalik sa kanila, na kansilahin ang conversion order, ay nanalo sila. Ang desisyon ay nilabas noong November 15, 2019. So, ito po yung desisyon. Hindi po ako dito nagkwento-kwento na Mr. Lito Lapid. Ha? Ito yung desisyon na pabor sa mga farmers. Ha? Ito yung desisyon. So, ngayon, kung ito yung desisyon, pakita ko sa inyo, kapal-kapal nito. Ang nakalagay na petsa dito ay November 15, 2019. So, pirmado yan ay Susana Serrano, Land Use Cases Committee, Attorney Marvin Bernal, Land Use Cases Committee member. Tapos, si Attorney Jim Colito, Land Use Committee Chairman. Okay, yan po ang desisyon. Ang sinabi sa desisyon, ang natira na mga 40 hectares ay ibigay sa mga farmers. No, ngayon, 2019, nagsimula na ngayong noong October pa lang nagsimula na ng construction ng Pogo. So para matuloy ang negosyo sa Pogo, siyempre kailangan ng mga protectors. Of course, hindi malayo na nandoon ang kamay ni Mr. Lito Lapid. Tama, kasi ikaw chairman ng Games and Amusement Committee. Tapos nandun din ang kamay na bakal ni Jing Kapil o Kapal. At andun na siyempre, hindi papayag si Bong Pineda na magkakaroon ng palaro dyan na sugal kung hindi dadaan sa kanya. So, imposible po mangyari na ang sinasabi ni Lito Lapid at saka ni Baby Pineda na hindi nila alam ang Pogo dyan sa Porac ay kasinungalingan. Malaking kasinungalingan. Yan po ang katotohanan dyan. So, ngayon, dahil sa nanalo ang farmers, ang ginawa nila, inantay pa nila, kunwari, tinago nilang desisyon. Ito naman ang kawawa mga farmers, hindi nila alam kasi wala rin silang abogado. Hindi nila alam kung anong gagawin at November 9, 2015, 2019 pa sila nagkaroon ng desisyon. Pero, tinago-tago yung desisyon na yan at nagkunwari itong si Roberto Cruz, Liwag Cruz, at ang kanyang kumpanya na Victoria Tourism Park ay tinago lamang nila ang desisyon at patuloy sila ng patayo ng Pogo. 10 hectares. Doon nila pinatayo doon sa bakante na natira na kasama sa iginagawad ng DARCO o Department of Agrarian Reform Committee ang lupa na para sa farmers. So ngayon, saan na papunta ngayon ang farmers? Kasi ang 10 hectares ninakaw ninyo, inagaw ninyo sa agraryo. Mr. Lito Lapid, kasama ka ba dyan sa pag-aagaw? Siyempre,
titingin ng taga-Purak, ikaw ay may kagawan yan. Kasi unang-una, senador ka. Pangalawa, ikaw pa ang chairman ng committee sa mga sa opisina na nagbibigay ng lisensya sa Pogo. So, natural, kung talagang ikaw ay makonsensya sa mga kabalin mo at kung ikaw ay talagang magaling na lapid o magaling na kabalin, dapat inuna mo ang kapakanan ng mga kabalin mo sa Purak. Pero ang problema, hindi ka magaling. Ang alam ko lang na magaling na lapid ay si Percy Lapid at isa pa, Lapid Chicharon.